yung parangal sa mga lingkod bayan. Oh, yes. Lingkod bayani. Imbitato nga ako dyan, di lang nakapunta. Dapat ang Pangulong Bongbong ang nakaharap eh. Pero Ano ito ba? ay hinarap ni Executive Secretary Ralph Recto. Sabi kasi ng mga doktor ng Pangulo, kailangan siguro magpahinga muna kayo, mahal na Pangulo. Pinayuhan siya ng kanyang mga yung doktor. diverticulitis, Oo. kailangan talaga niya na ipahinga. Mahabang pahinga. Kaya dahil ngayon, dahil dyan, si Vice President Sara Duterte na po ang presidente. Ha? Joke lang, don't panic. It's organic. Don't panic. It's organic. Biglang magkamasa. si Executive Secretary Recto ang gumaganap ngayon sa mga event. Official function ng Pangulo ay si Little President din na Pakinggan natin ano ba sinasabi ni Secretary Recto? Sige nga. Pakinggan natin, ha? Para maintindihan Well, natin. it's only natural for the doctors to tell it to take a week rest. You know, last year I also had diverticulitis. I had it twice, December of 24 and January of 2025. Masakit yun. And I had downtime of a week for each episode at a time. So now I'm fully recovered, and I think in the next few weeks the president will be fully recovered. Konti pahinga lang. Just like any other normal individual. I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakit ang sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. I think meron pa rin siya. If I'm not mistaken, yeah. Yes, later sa Dolly Nagkakaya, under natin si President ng Bank. Supposed to be, but I'm not sure kung matutuloy yun. But there's something to worry about. Nothing to worry about. Okay, thank you. Parang gusto magsalita ni si John Wick eh. Sana ako naman. Tanungin niyo ako. Doktor din ako dati. Kasi sabi ni John Wick eh, kaya kong patakbo ng gobyerno. Mas nakalala yan, siya statement sa ganyan, I can't, ano sabi niya? Kaya daw niya, may kakayahan siyang Kaya naman talaga. ano? Oo. Dikit tayo sa tao niya. Hindi, ako naman, bakit ko naman patakbo ng gobyerno? Hindi ba? Hindi ba? Pero teka muna. Ang sabi ng iba, kung ganyan na may medical condition ng presidente, ba't dapat meron niyang medical bulletin. Di ba? Oo. Ito yung ginagawa ng mga naunang presidente. Halimbawa, may presidenteng sinugod sa ospital o may anumang karamdaman, naglalabas ng medical bulletin niya. Yes. For public consumption, di ba? Ang official doctor natin, ang DOH Secretary, dapat. Oo. Nakitanong ito sa Malacanang. Ano ang sagot? Meron ba may maglalabas po ba ng medical bulletin sa kalagayan ng Pangulo? Sinagot po yan ni Yusek Claire Castro. Narito po yung pag-uusap nila. Hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Though hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yung St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinion kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit at yun po ay pinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang activities katulad po ng oath taking sa harapan po mismo ni General Nakates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa po mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng bulletin. Sa ating pagkakalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat sa serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Rather, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung ano ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo.
Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, at katawan niya naman po